yung mga dadaan walang helmet, pero mga taga dito lang yata ito. Kaya katulad po niya, nakatsinelas. Wag pong ganyan. Wow, ang lamig. Alam mo, Silent Hill. Yun ang makakasama pag foggy na yung ating paligid. Wag nating pakita na astig yung mali. Alright, so yun, magandang araw mga kasama. At buti tumila na ang ulan. So ngayon at actually meron po tayong kakaibang vlog ngayon. Hindi, reaction vlog lang po ito. May kasamang pasyal na lang din. Dito tayo sa Nuvali nga pala, Santa Rosa. Yan, napakaganda, Nuvali. So naka-go. May pag-uusapan po tayo ngayon at siguro narinig nyo na sa, kung kayo po ay nagpa-follow ng mga motovlog, narinig nyo na yung pasintabi po rito sa aking sasabihin, yung tae content. At nga pala, papunta po tayo ngayon ng Tagaytay via Revpal. So ito po yung daan na sikat sa mga siklista. Ngayon po isa kahit paano yun, kita ko na yung mga ulap dyan sa Tagaytay. Kasi nga nag-uulan na, medyo foggy ngayon. Pag-uusapan lang natin yung tae content by galing po ito, talaga pong napag-uusapan to. Ito ay nagsimula kay Makina Channel, kay Sir Zack Lucero. So kung hindi po kayo familiar dyan sa sinasabi nilang tae content, so pasintabi nga po mga kababayan. Ang konteksto po niyan is regarding po yan sa mga content creator, particularly is sa mga motovlogger. Hindi lang po motovlogger actually, pero parang doon po yung pinatutunguhan nung regarding doon sa advocacy ni Sir Zack, na marami pong motovloggers ang nagpapakita ng content na actually medyo illegal medyo illegal po. So kung nangyayari, nakakapanood din po ako na ito, entertaining naman talaga. Isipin mo, makakapanood ka ng motor na zumisigsag, humaharurot sa public road, big bike, di ba? Parang astig panoorin As minsan nakapanood na rin ako, pinagmalaki niya pa na nakalusot siya sa checkpoint. Wala po akong pinatutungang mga dagat. Actually napanood ko lang, pero hindi ko na lang siguro papangalanan. At may mga napapanood pa ako na pupunta sila ng isang particular na sikat na lugar pang motorista, yung Marilaki. Tapos kapakita pa nila magbe-banking sila ron ng high speed, which is dapat hindi, kasi ang Marilaki po is public road, so hindi naman racetrack. Pinupuntahan ng mga ating mga ibang kababayang motorista para makapag alam nyo na, mag-try mag-MotoGP. Kaya yun, marami pong na-aksidente. So yun po ang lang ni Sir Zack regarding sa kanyang advocacy, na katulad ko po, ako po isang content creator, is may responsibilidad tayo. Teka lang, baka nagkasalita ako, wala. May responsibilidad tayo sa ating mga subscriber, di ba? May responsibilidad. Laki ng ibon, uwak pala yan. Ayun, dami uwak. Ayan, malaki. Anyway, so going pa rin tayo. Dadaan nga pala tayo ng Marcos Mansion, Revpal. Meron po tayong responsibilidad sa ating mga subscriber, followers, di ba, na napakarami nila. Minsan umabot pa nga ng milyon sa ibang malalaking channel na sa motovlogs. Ulitin ko lang po, hindi po to particularly sa motovlogs lang, siguro pang lahatan na nagpapakita yung ibang content creator ng minsan is illegal or boundary illegal na yung content.
Si YouTube naman po is wala siyang pakialam minsan kung yung content mo is medyo illegal na. Ang sa kanya lang is kung nakapasa naman sa guidelines niya, eh mamamonetize pa rin, di ba? Kung sa kanya YouTube doon naman is gusto lang niya makapaglabas ng ads na wala kang binabiolate na guidelines niya. Pero technically nakakalusot nga yung mga content na medyo illegal, di ba? So yun po, nagbigay ako ng example dito, pakano na tayo. Nagbigay ako ng example sa inyo regarding dun sa content na yung top speed saka public road. Kasi yung problema po, ginagaya po yan lalo na ng mga kabataan na nagsisimula pa lang magmotor o magdrive. Ginagaya po yung napapanood nila. Nakala nila is astigin, na sipin mo kahit yung dala mo lang isang 110cc na motor, ano mo na parang big bike, talagang top speed ka pa sa kalsada, banking, which is dapat hindi po ganun, di ba? So bilang content creator, may responsibilidad po tayo dun sa ating mga viewers. Mas maganda po inspire natin sila sa tama. Ayun, ang ganda. So ito na. So may kasamang pasyal na rin po itong ating pakipagkwentuhan sa inyo. At ayun, napapalibutan na ng clouds yung palace in the sky. So yun lang po. Bilang viewers, matuto rin po tayong tumingin ng mga channel na talagang kukuha tayo ng impormasyon, ng inspirasyon, di ba? Wag lang po yung parang entertainment lang yung ating parang number one priority, kasi hindi po maganda. At may tao sa likod, ay may sasakyan, kaya medyo bilisan natin ng konti. So habang on the way pa rin tayo sa Tagaytay, tuloy tayo sa ating topic, which is tayo content sa Tagaytay. Gumagawa tayo ng tayo. Hindi, joke lang. So yun nga, tama naman din yung base rin sa napanood ko. Pwede nyo pa panoorin yung mga vlog ni Sir Zach ng Makina channel sa YouTube tsaka sa Facebook. Lahat naman po, kahit ako rin, minsan may mga times na nangamote, pero hindi mo na dapat ipakita siya sa kunyari sa vlog. Kasi bilang marami kang followers, ikaw ay influencer kung tawagin. Gusto mo bang ma-influensyahan yung inyong viewers ng mali? Di ba? Huwag ganun. At ang consequence nga po niyan, banggit nga ni Sir Zach, nag-comment sa kanya na bakit ba para siyang nakikialam, which is tama naman yung sagot ni Sir Zach, di ba, na yung kalsadang dinadaanan nyo, dinadaanan din namin yan, nating lahat, ng pamilya ko, ng pamilya mo. So gusto natin pala yung kalsada is safe, di ba? So kung nakakapanood ka ng mga ganong video na medyo hindi na akma sa batas, hindi na maganda, di ba? Ang nangyayari kasi, nawawala po yung prinsipyo. For the views lang lagi, para kumita. Kahit medyo hindi na maganda yung content, kunyari pagyayabang, nakakalusot sa checkpoint minsan, pagmamalaki pa na kahit mali, top speed sa public road, banking sa public road na dapat hindi naman, kasi baka may, alam mo na, may madisgrasya, diba? Hindi po tama. Ito, kakanan na po tayo rito. Ito na yung papunta ng Marcos Mansion. Walang mga siklista ngayon kasi weekdays. Ingat nga rin po pala kayo rito pag kayo dumaan dito. Medyo matarik po ito mga kasama, kahit po sa motor. Ayan.
So yan, may kasamang pasyal na rin po itong ating vlog. Pakita ko sa inyo yung Marcos Mansion. So kitang kita mo, kanlubang yata to mga kasama. So balik tayo sa ating topic. It works both ways nga po pala yun, yung ating pinag-uusapan. Bilang content creator, medyo motarik ko. Bilang content creator, meron kang responsibilidad sa inyong viewers. Nag-i-edit ka naman, di ba? Kaya mo namang influence them in a positive way. At the same time, tayo rin po, ako rin, viewers din ako, subscriber din naman ako ng ibang channel. Matuto po tayong tumingin ng tama sa mali at wag nating encourage pa yung mali, di ba? Pwede tayong at tama rin yung advice ni Sir Zach na wag nating ito na, Marcos Mansion na pala mga kasama. Di na tayo hinto at dire-diretso na tayo. Marcos Mansion. Wow, ang putik. Ito yung notorious dito na Yes. Okay, may tayo lagpasan lang natin tong hindi ko na ako tinatanggal tong kapote ko. Nakakapote pa tayo kasi malamig po mamaya. Malamig po talaga ngayon. Ay, pumelo So ito pong daan na ito, isa to sa mga option nyo para makapunta ng Tagaytay. Medyo mas konti po yung tao na dumadaan dito. Ang kagandahan po ito sa dulo is Palace in the Sky na or tama, Palace in the Sky kung tawagin dito. So, ingat tayo sobrang putik pala. Kaya po may ating tuloy ang ating kwento. Kailangan malagpasan lang natin tong rough road. Sanay po tayo, di ba, pag napunta kayong Tagaytay, Aguinaldo Highway, dyan sa Santa Rosa, pwede rin po rito. Yung lang dadaanan nyo to. Yun, malagpas na tayo. Thanks God. Thank you po. So yun, tuloy ang ating lakbay na may kasamang konting kwentuhan. So yun nga, sabi nga rin ni Sir Zach, suportado ko po yung kanyang advocacy regarding dyan sa tae content. Wag natin kondinahin yung vlogger o yung content creator. Kondinahin natin yung kanyang way or content. Wag natin siyang tirahin ng personal. Kasi sabi nga niya, may way pa para magbago yung mismong content creator, di ba? Para mabago rin niya. Kasi marami pa rin siyang marami pa rin siyang followers. Isipin mo kapag nagbago yung content creator at na-aware din yung kanyang mga followers, malaking bagay po yun, di ba? So ito na po yung kambal ahon dito sa Rebpal. Yan po, pagsubok po yan sa mga kasama natin cyclist. Achievement yan. May mas mahirap pa po sa dulo. Parang ngayon pa lang yata ako nag-vlog ng nag-Rebpal tayo. Pero madalas na rin po ako nadaan dito sa Rebpal. Ayan so unang ahon, yan yung pangalawa, mas mataas. At mas mahirap po mamaya pag malapit na tayo dun sa mismong Palace. Then, again, hindi po regarding lang sa motovlogs. Marami rin pong pwede natin sabihin tayo content na walang sustansya, di ba? Bilang viewers, matuto rin po tayong kunin lang natin yung positive dun sa mga content. Kasi wala naman talagang pwedeng mag-regulate kasi nga, banggit ko nga, di ba kanina si YouTube naman basta pasado lang sa kanyang guidelines monetize talaga nung content. Although kahit naglalagay siya ng medyo
bawal na dun sa kanyang content. Ayan, medyo lumalamig na. Lumalamig na mga kasama. At yun foggy. Hanggat maaari po, hindi ko puputulin tong para at least nakagala rin tayo. So kayo po, ano pong masasabi nyo sa tinatawag na Thai content? Pasintabi muli. Alright, so yun, at napanood nga rin po pala dun sa third vlog ni Sir Sak. May mga particular na pinapakita po siya kasi reaction video yun May pinakita siyang mga motovlogger na parang in a sarcastic way, di ba? Parang naapektuhan daw yung community ng motovlogging dun sa ginawa niyang pag-i-expose. Ang sa akin lang po, kung naapektuhan man yung motovlogging community is in a positive way, na aware yung mga subscriber, pati yung mga bagong gagawa ng content na, di ba, it's not always for the views. You have a responsibility sa paggawa ng content. Ako po, hindi naman ako malaking channel, hindi naman ako malaking motovlogger. Nagmo-motovlog nga lang din po ako para minsan nakahazard si Kuya. Nagpasa na natin. Nagmo-motovlog nga lang din po ako kasi nga to give awareness sa mga projects. At kasi wala naman ako ding 4 wheels Mas maganda akong 4 wheels, pero kasi nga at least minamaximize naman natin kung ano yung meron tayo. At meron din naman advantage yung pagmamotor kahit paano, lalo na pag traffic. Yung mga dadaan walang helmet, pero mga taga dito lang yata ito. Kaya katulad po niya, nakachinelas. Wag pong ganyan, wag nating tularan. Banggit nga rin po ni Motor, yan po yung mga sinusubaybayan ko talaga sila. Motor, let's invest in protective gear, kasi yung protective gear po is dyan mo makikita kung gaano mo pinapangalagahan yung sarili mo. Ba't ka bibili ng mumurahing helmet? Alam mo naman na mahalaga yung protection na binibigay niya sa ulo mo, diba? So invest in your own protection, kasi actually puhunan po natin is yung katawan lang natin diba? Yun lang po, number 1 na po ng bukod pa rin sa mga pera na pwede nating ilagay sa negosyo o kung saan man pambili. Katawan lang po natin at kalusugan natin. So okay lang po mag-invest tayo ng magagandang gear, matibay na gear. Medyo pricey, pero at the same time alam mo naman na mapoprotektahan ka. Kasi nga hindi naman natin masasabi minsan yung aksidente, nangyayari na lang talaga kahit anong ingat mo. So yung katulad po ng mga ganong content galing po sa isang recommended ni Sir Zach, yan, si Motor, idol natin, Sir JT. Matututo ka may mga binibigay silang input para maging safe yung pagdadrive ng ating mga kababayan, diba? So yun, isang way po yun to get positive info. Parang nagkakarerahan lang tong dalawa na to. Ayun, pabalik naman na. Buti maluwag dito. Paano kung sa ibang lugar? So yun, at always isipin niya po lagi na may uuwian. Alright, so yun, Castillejes. Mga nangangalahati naman ng na ito. Nangangalahati na tayo sa ating biyahe. Alam ko po sarado yung Palace in the Sky, pero okay lang. Kahit paano nakapasyal tayo. Ayan na, nagpapag na. Alright. Ang damig.
Kaya hindi ko na tinanggal po itong kapote ko. Naka-jacket na ako sa ilalim, pero hindi ko natatanggalin. Kasi malamig ko dito. 17 ito. Kasi kakatapos na din ng ulan eh. So yan, at konting kwentuhan bilang content creator, kapag alam naman natin na medyo mali yung ating ipapakita sa ating vlog, hanggat maaari wag na nating ilagay, wag nating pakita na astig yung mali, diba? Hindi po tama. At marami na akong namatay, marami nang nasaktan, marami nang nawalan ng mahal sa buhay regarding dyan sa maling pagkakaintindi sa batas trapiko, hindi pag-iingat sa daan, laging for the sake of speed. Ang mahalaga po, isa ako, naniniwala ako rin sa prinsipyo na isipin ho natin lagi na may uuwian tayo, diba? Masarap yung pakiramdam na pag uwi mo, buo ka, makita mo yung mahal mo sa buhay, hindi ka yung tipong tutulungan ka na makapunta sa emergency room. Ay naku po, ako mismo nakakita na ako ng mga na-aksidente at hindi mo maganda. Kaya nga po sa mga bago gagamit ng sasakyan, motor o four wheels man, try po natin tapusin yung huwag po tayong mag-fixer. Mahirap po at medyo magastos, pero ganito na lang po yung isipin nyo at least dumaan kayo sa proseso, yung proseso na tama. Talagang tatatak sa isip nyo yung exam, at ang sarap sa pakiramdam pag napasa nyo yung written tsaka yung actual nang walang fixer. Kasi nga, tsaka po yung fixer ngayon parang hindi na rin kasi binibigay yata nila peke ng peking lisensya ito, paaho na tayo. So yun, hanggat maaari po hanggat maaari talaga pong dapat damaan tayo rin sa tamang proseso. Paghirapan po natin at malaking bagay din po yun para at least pag sumabak na kayo sa kalsada, alam mo yun, tama't mali. Safe yung ikaw, safe din yung mga makakasama mo sa kalsada. Yun ang makakasama pag foggy na yung ating paligid. Ito yung isa sa pinaka matarik dito na parte ng Revpal. So ayun, medyo focus muna tayo dito sa ating surrounding at parang Silent Hill na to. Ayan hala wala na makita. Binuksan ko yung aking fog light para safe yung ating alright, so yun. Uy, my God. Wow, ang lamig. Alam mo, Silent Hill. Allah. Allah. Teka gilid lang tayo at picture natin. Ayun, ahon na rin tayo mga kababayan. Talagang foggy. Uy, edi wow. Talagang nasa ulap na tayo. Meron naman tayong fog light. Yan yung King of Revpal. Diyan nagpapapicture yung mga siklista. Malamig. Kitang kita naman sa kalsada.
kumain ng bulalo. Tagaytay. Kahit di ka na magbagyo pag ikaw ay taga South, dito ka na lang abang. Pero may mga times din po talagang mainit din dito. Nakapunta na ako, tsamba lang kasi galing ko sa ulan ngayon eh, so malamig talaga. Ang lamig. So ito na, dulo na to. Malakas po ang hangin. Tignan nyo naman yan, oh. Wala ka nang makita. So yun, okay po ba ang ating tae content sa Tagaytay? Sana po kahit paano is naiparating ko rin yung gusto kong ipahatid dyan regarding dyan sa issue ng tae content. At ayan, nakasara ang Palace, masama dyan yung Palace in the Sky. So ito na, pupunta na tayo ng mismong downtown Tagaytay City. Anong papasyal sana sila kuya, pero dahil bawal pa nga talaga. Anyway, at yun po yung ating siguro isa-summarize lang ulit natin yung ating napag-usapan kanina pa nung nagsimula tayo sa Nuvali. Again, ang tayo content po is isang content na nagbabiolate na at nasa illegal ng parte ng batas, diba, na napapakita pa rin sa YouTube kasi nga ay basta pasado lang naman kay YouTube guideline eh, okay lang sa kanya yun. Pero doon nga papasok po yung prinsipyo ng content creator. So yun nga, kung yung content creator man is gumagawa siya dati nun, may chance pa naman siyang gumawa ng tama. So mas maganda nga yun pag nagbago yung content creator, hindi na siya gumagawa ng tae content, may influensya niya rin yung mga subscriber niya, di ba, na gawin yung tama at itigil na yung mali. Marami namang ways to create content na legal at the same time kapupulutan ng aral at masustansya, di ba mga kasama? So yun lang po. At naway yung mga susunod pong content creator, lalo na katulad po nitong motovlogging, is mag-focus po sila ron sa sustansya at influensya nilang maibibigay sa kanilang mga viewers. Wag lang dahil sa views, dahil maraming nanonood nung high speed racing, banking na wala sa tama, alanganin sa lugar, wag ganun. At yun nga po, ang daan na to ay sa ating lahat. Wala namang kung gusto nga mag-racing, meron naman mga circuit dyan, malalapit lang, di ba? Ito na yung crosswind sa Tagaytay. Kaya tayo nag-stop. So siguro doon ako na din na kahit paano pasyal ko na rin kayo rito sa Tagaytay. At maraming nagpipicture yan, no? Wala pong dapat ikagalit dun sa sinabi ni Sir Zak. Lawakan lang natin yung ating pag-unawa, lalo na rin sa mga
tinamaan siguro nung tayo content ng mga content creator. It's your way to improve din yung inyong content, diba? Wala man particular na vlogger yung sinabihan eh. Pero kung yan, napakaganda naman ng Taal Lake at ng Taal Volcano. Kung tingin mo isa-isa ka ron sa gumagawa, may chance ka pa namang baguhin yung iyong content. Ayun nga, papunta pa rin tayo downtown Tagaytay City. At dito natin siguro tatapusin ang ating mabilis na content dito sa Tagaytay. At ano pong masasabi nyo dun sa regarding dyan sa issue ng tayo content? At kung ayan, picnic grove at may ginagawa. So yun, at again, sundin po natin ang tamang batas sa trapiko. At wag po tayong maging palkup sa daan. Bigayan lang lagi, defensive driving, at the same time impluwensya natin sa tama yung hindi lang yung ating mga subscriber, siguro pati ka mag-anak o kaibigan, diba? Huwag tayong gumaya ron sa mga parang walang pakundangan sa daan. At wag naman sana, ayan, katulad nito, ayan, sumignal pero mali po yun. Mali po yun. Pag solid yellow, wala pong bawal pong mag-overtake. Anyway, maraming salamat mga kasama. At kung nagustuhan nyo itong ating mahabang video regarding sa tayo content, inaanya ko po kayo mag-like, mag-comment and subscribe, video notification bell para updated po kayo pag may bagong tayong video. So yun, maraming salamat. Keep safe, tiwala at malasakit. Sarap maglakbay. O nga pala, sabay-sabay natin sabihin, sarap maglakbay. Basta lang gawin yung safety protocols, diba? Keep safe, tiwala at malasakit. And see you po sa next vlog update mga kasama here in Tagaytay City.